sa kanyang pagharap sa Blue Ribbon Jiggy ay binawi ni Guteza. At anya, ang mga tao raw na nag-coach sa kanya, kaugnay niyang naunang sinabi at naunang mga claims niya sa kanyang affidavit ay sila Senator Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor. Pakinggan natin at balikan natin yung pagdinig na yan kung saan nga humarap si Guteza. Panoorin natin to. Dinadala sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6 at tinatanggap naman ni Mark at ni Paul. Pagkatapos naming may baba ang nasabing basura, ipinapasok sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6 at binibilang ni Mark at ni Paul. Alam ko na ang laman ng maleta ay pera sapagkat nakita ko si Paul na binuksan ang maleta at inilabas ang laman para bilangin. Meron pa ngang sinabi, Jiggy, si Senator Ping Lacson na sa larangan daw ng mandurugas, ang tawag daw dyan ay quote-unquote lagaring hapon. Hindi na kinagulat ng ilang senador ang pagbaligtad ng dating bodyguard ni Zaldico na si Orly Guteza. Si Senator Ping Lacson nagpasaring pa kay Senator Rodante Marcoleta na siyang nagharap kay Guteza sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Nangunguna sa balita live si News 5 Senate Correspondent Mian Los Baños Mayan. Una sa lahat, himay natin ano-ano ba ang mga siniwalat ni Guteza noon sa Blue Ribbon hearing. Jiggy, sakto, Webes ngayon. So mag-throwback Thursday tayo dahil balikan natin gaano ba kabigat yung mga naging testimonya ni Orly Guteza, no? Dahil Jiggy, tandaan natin, bago lumabas yung 18 nagpakilalang bagman ni Zaldico, meron munang Orly Guteza na humarap sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Noong panahong pinamumunuan pa ang Blue Ribbon Committee ni Senator Rodante Marcoleta. Tinawag pa nga siyang star witness noon ni Marcoleta. So kailan ba nangyari yan? September 25, 2025 nang humarap itong si Guteza na nagpakilala ang security consultant niya o dating security consultant ni Zaldico at humarap siya sa Blue Ribbon hearing. Ano ba yung kanyang mga testimonya? Kabilang sa mga sinabi niya ay kasama daw siya sa nag-deliver ng mali-maletang pera sa mga politiko o sa ilang politiko na nakinabang doon sa mga ghost flood control projects. Kaya ang trabaho daw niya, hindi lang siya basta security aid o security consultant. Kasama daw siya sa nag-deliver ng mali-maletang laman ay limpak-limpak na pera na tinawag niyang basura. So, saan ba dineliver yan? Sabi niya, dineliver sa bahay ni Zaldico, and then meron din daw na-deliver sa bahay ni dating Speaker Martin Romualdez, at kinwento pa niya habang doon sa kanyang pagharap sa Blue Ribbon Committee na December 2024, na aktuhan daw niya si Congressman Eric Yap na nag-deliver din daw ng mali-maletang pera noon kay Ko. Umabot daw ng 46 na maleta na may lamang pera ang na-deliver noon kay Ko. At sa tansya daw ni Guteza, abot ng 2.2 billion pesos yung na-deliver na pera noong panahon na yon. Jiggy, pakinggan natin at balikan natin yung pagdinig na yan kung saan nga humarap si Guteza. Panoorin natin to. Dinadala sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6 at tinatanggap naman ni Mark at ni Paul. Pagkatapos naming may baba ang nasabing basura, ipinapasok sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6 at binibilang ni Mark at ni Paul. Alam ko na ang laman ng maleta ay pera sapagkat nakita ko si Paul na binuksan ang maleta at inilabas ang laman para bilangin. Jiggy, dagdag pa nga ni Guteza, hindi lahat ng maletang may lamang pera napunta kay Zaldico. Di umano nag-deliver din daw sila ng pera sa bahay ni Romualdez sa May Taguig. Nasa 35 maleta daw yan na may lamang limpak-limpak na salapi. Meron din daw na-deliver sa isa pang exclusive subdivision. Meron sa May Aguado na malapit sa Malacanang at sa bahay ni Michael Yang. Sa kabuuan daw, 63 maleta ng pera daw ang
na-deliver kay Romualdez mula noong December 2024. At kwento pa nga ni Guteza, mga mamahaling maleta daw yung pinaglagyan ng pera na yan. Pero ang lahat nga ng yan, yung laman ng kanyang unang affidavit na binasa niya sa kanyang pagharap sa Blue Ribbon Jiggy ay binawi ni Guteza. At anya, ang mga tao raw na nag-coach sa kanya, kaugnay niyang naunang sinabi at naunang mga claims niya sa kanyang affidavit ay sila Senator Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor. Jiggy. At may naging reaksyon na ibang senador sa pagbaligtad ni Guteza. Jiggy, ang dating chairman ng Blue Ribbon Committee na si Senator Ping Lacson, hindi raw nagulat sa pagbawing yan ni Guteza dahil tinawag niya itong coached witness ni Senator Rodante Marcoleta na on record naman daw talaga na coached witness ito. So parang para sa kanya, hindi nakakasurpresa or hindi nakakabigla na binawi ni Guteza yung kanyang mga naunang sinabi. Meron pa nga sinabi, Jiggy, si Senator Ping Lacson na sa larangan daw ng mandurugas, ang tawag daw dyan ay quote-unquote lagaring hapon. Yung galawan daw ni Guteza kung saan doble raw ang kinita niya sa kanyang paglabas. Samantala, nakausap din si Senator Erwin Tulfo na siyang present at currently ay chairman ng Blue Ribbon Committee. At para sa kanya, ang ombudsman na ang bahala na mag-assess dyan sa pag-recant o pagbawi ni Guteza ng kanyang unang affidavit. Dahil bukod sa investigasyon, mas mahalaga daw yung accountability. Kaya mas mainam, ombudsman na ang magtuloy niyang investigasyon na yan. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Erwin Tulfo. Ang pinaka-fast way to hold these officials accountable, ombudsman na. Tingnan mo, take the cases po, yung mga ilang na napakulong na ng ombudsman ng mga official. Mabilis po. Jiggy, nagpadala na rin tayo ng mensahe sa kampo ni Senator Marcoleta at naghihintay tayo ng response up until this time dahil alam naman natin nakakulong pa rin ang senador sa may Quezon City Jail. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yep.